Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magpahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Hindi ko hinayaang gamitin nila ang savings ko para makapag-aral ng college. Ang mga dat. Hindi ko in-expect na darating ako sa punto na kailangan kong ipaglaban ang sarili ko laban sa pamilya ko mismo. Bago po natin umpisahan ang ating kwento, huwag po ninyong kalilimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang ating kwentong ibabahagi ngayong araw na ito, pindutin ang thumbs up button. Okay, uumpisahan na po natin mga kabebe. Eto ako ngayon. Lumalaban para sa perang ako mismo ang naghirap para ipunin. Ilang years na nagtrabaho ako sa Makati. Hindi madali. Commute, overtime, iyak sa CR, kape sa umaga, tapos uuwi ka ng pagod na pagod. Tinitiis ko ang lahat kasi may goal ako. Meron akong gusto. Meron akong pinag-iipunan. Isa na doon ay para sa future ko. Iba pa rin kasi kapag meron kang sariling ipon. Para sa sarili kong buhay. Hindi para sa kung kani-kanino. Nakakabuo na ako ng around 450k ngayon. At masasabi kong medyo proud na ako sa aking sarili. Yes, medyo pa lang po. Dahil may target po ako na amount na masasabi kong eto ang gusto ko. Ako ang mismong nagbawas sa luho. Nagtipid pa nga ako sa pagkain at halos wala na nga rin akong social life. Para lamang meron akong ipon. One time habang nasa Makati ako for work, may napansin akong kakaiba sa kwarto ko pag uwi ko. Medyo magulo na siya. Nakabukas ang drawer. Yung envelope ng savings ko ay nabuksan. Doon pa nga ako kinabahan. Malakas ang loob ko pero umaasa pa rin akong hindi totoo. Paglabas ko ng kwarto, nakapamewang si mama at yung stepfather ko. Kasama pa ang dalawa kong stepsisters na para bang may sariling entitlement. Kailangan nating mag-usap, sabi ni mama sa akin. Pero alam ko kagad na hindi ito usapan. Gusto daw nilang kunin yung savings ko para ipang college na mga stepsisters ko. May trabaho ka naman na, sabi ni mama. Responsibilidad mo na rin sila, sabi ng stepfather ko. Na parang siya ang nagpalaki sa akin. Yung mga stepsisters ko, nakangiti pa. As if yung utang ko sa kanila, ang buhay ko. Huminga nga ako ng malalim. Hindi ko ibibigay ang pera ko. Hindi ko naman sila kadugo eh. Anak silang stepfather ko sa ibang babae. Hindi ko responsibility ang mga batang yan. Baka nakakalimutan nila ang ginawa nila sa akin dahil mapuputi sila at kayumanggi lamang ako. Sinasabihan nila akong badyaw na namamalimos dahil sa mas maganda sila sa akin. Yung stepfather ko, dati pa yan. Hindi ako pinapansin. Parang may something siyang ikinaiinis sa akin. Kesyo hindi daw ako kamukha nila. As if kailangan ko maging kasing puti nila para respetuhin. Kahit kailan, hindi ko sila sinagot. Hindi ko sila pinatulan. Pero ngayong may pera na ako, pera ko na ang pinag-uusapan. Hindi na ako mananahimik. Trinabaho ko yan. Pagod ko yan. Luha ko yan. At hindi ko yan ibibigay sa inyo. Diretso at walang pake. Nagtaas ng boses si mama. Si stepdad, pati mga stepsisters ko, nagsisisigaw na nga. Kesyo,
wala daw akong puso. Kesyo madamot, kesyo walang pakisama. Hindi nila naiintindihan. Ang pera ko, simbolo ng mga taon na hindi nila ako tinulungan kahit kailan. Na mga gabing umuuwi akong umiiyak at wala ni isa sa kanila ang nangamusta lamang o nangamusta man lamang. Na mga panahong tinatawag nila akong pangit, maitim, hindi ka namin kabagay rito dahil maitim ka. Hindi ka kasing linis naming tignan. Ngayong may ipon ako, biglang ganyan matapos niyo akong sabihang maitim, walang mararating. Bigla nila akong kailangan. No, sabi ko. Kung magmamakaawa man sila, kung magdrama man sila, kahit magkawalaan na, magkaaway pa kami, hindi ko ibibigay ang pinaghirapan ko. Kahit pa si mama, kahit pa kay mama, na hindi ako pinagtanggol. Hindi ako magiging daan para may pagpatuloy nila ang pag-aaral nila. Kung gusto nilang pumasok ng college, mag-working student sila. Dahil hindi naman ako ang sagot para sa mga pangangailangan nila, no? Hindi ako magiging daan para magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Hindi ako sagot sa problemang sila naman ang may gawa. At ngayong hawak ko ang sarili kong future, hindi ko hahayaan kahit sino, kahit pamilya, ang mang-agaw nito. Mag-aasawa nga din ako ng mayaman nang makalaya sa pamamahay na ito dahil hindi ko na kinakaya ang nangyayari dito sa pamilya namin. Sila ang may gusto. Sila ang magtrabaho at magbanat ng buto para doon. At hindi nila ako pwedeng pilitin na makuha ang aking pinaghirapang ipon. Mga kabebe, bigyan nyo naman ako ng advice. Tama lang naman to, diba? Hindi ko dapat isipin ang aking mga kapatid. Or shall I say, step sisters. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento ng buhay. Hanggang sa muli, at ako po ang inyong letter sender. At ito po ang aking kwento. Maraming salamat mga kabebe!